Okay, bago tayo magsimula, ibibigay na natin kay Tatay Ben yung pinabibigay ni Commander na hearing aid. Tatay, andito na yung hearing aid mo. To. Malakas. Naririnig mo ako? Malakas. Naririnig mo ako? Ayos! Paano mo na isusurvive yung araw-araw na wala ka ditong kasama? Bayaan ko na lang. Ang gawa ko, wala kasama. Wala kanta na lang ko para hindi malungkot. Kumakanta-kanta ka na lang. Para hindi malungkot. Tatay, ngayon sagutin po ninyo yung mga manonood ninyo. Yun po bang tinutukoy mo na karelasyon mo na bata ay totoo yun? Totoo yun. Hindi yun imahinasyon. Totoo talaga. Totoo talaga. Magandang hapon mga kabayan. Ngayon pong araw ay kakatila lang ng malakas na ulan. Halos 3 araw na sunod-sunod talaga na walang tigil ang ulan dito sa Camarines Norte. At ngayong araw pupunta po tayo kay Tatay Ben para iabot yung sinabi natin sa kanya na binili ni Commander sa kanya na hearing aid, at syempre may dala din tayong blessing para sa kanya. Kaya samahan niyo po kami na magbiyahe patungo doon sa kanyang tahanan. At kasama ko dito si Ranson dyan. At after nito ay may mission kami sa bundok, kaya naka-ready na si Rans. Kaya tara, pupunta na tayo. Alright, so dito na kami sa may papasok kay Tatay Ben. At ngayon susubukan namin na ipasok na lang itong motor. Kasi nga medyo may dala kasi si Rans, so medyo malayo kasi to. Kaya susubukan na lang namin ipasok sa palar natin yung motor na may ipasok dito sa paloob na ito na daan patungo kay Tatay Ben. Kumala. Oh, lalim. Grabe oh. Napapasok na tayo dito. Oh. Grabe. Kaya pala ng motor dito. Medyo makipot lang yung daan, pero kaya. Oy, yun. Ha? Oo. Dito na tayo mga kabayan, at kaya naman pala dito ipasok ang motor, ano? Medyo yung palang papasok dito, hindi ko na napapansin siguro, may mga graba siya, mga ganyan, kaya kayang may pasok ang motor dito. Medyo sikip nga lang, pero kaya. May first time lang namin subukan na ipasok dito yung motor, kasi nga iniiwan lang namin sa labas, naglalakad kami papasok dito. Kasi nga hindi namin alam kung kakayanin ng motor. Pero ngayon na-try na namin, so sunod siguro papasok na natin ito dito. Dito na kami kala Tatay Ben, at andito si Tatay Ben. Buti na lang na-timingan natin na nandito siya. Tay Ben, kamusta ka po? Okay naman. Okay, bago tayo magsimula, ibibigay na natin kay Tatay Ben yung pinabibigay ni Commander na hearing aid. Tatay, andito na yung hearing aid mo. To. Oh, i-assemble natin ha. Para po ma-try natin kung makakausap namin kayo ng maayos kapag may ganito tayo ha. Okay. Subukan nating asimbolin. Hindi ko alam kung marunong tayo nito. Ganito pala siya. So may battery, may manual. Ito may manual, pero hindi natin basahin yan. Isang piraso lang pala, no? Ang tanong, paano inilalagay itong baterya sa loob? Diba? Dito.
Tatry natin, baka marinig na tayo ng maayos ni Tatay Ben kapag may ganito siya. Tapos tuturo natin sa kanya yung tamang paggamit din nito. Okay. Isa lang ba battery nito? Paano? Ganito. Wala bang ano? Kung naka-open siya o hindi. Tay Ben, try mo nga po kung maririnig mo ako. Tay, naririnig mo ako? Naririnig mo? Malakas? Malakas. Naririnig mo ako? Malakas. Naririnig mo ako? Ayos! Dito yung kabla, dito. Isa lang tatay, isa lang. Isa lang yan. Ito, lilipat. Ilipat natin. Hindi ko alam kung pwede tayo ha. Kung pwedeng ilipat siya dito sa kabila. Parang pang kaliwa yata to tayo. Hindi, ha? Hindi siya naiikot. Ito, iikutin? Hindi yata. Ano ba? Tay, para dito yata talaga to sa ano, sa dapat pala tinanong natin kay tatay kung saan sa pabor, sa kaliwa o sa kanan. Pero malakas. Narinig mo, ayos. Ganda, naririnig na tayo ni tatay ngayon ng mas maayos na natin siya makakausap ngayon. Tatay, hawakan mo to. Tapos mamaya ituturo ko sa iyo kung paano gamitin, ha? Sige nga tay, kung nandito ako, naririnig mo ako? Ayos, naririnig talaga tayo ni tatay. Makakausap ka na namin ng maayos. Ako na maglalagay. Nagtanghalian ka na po tatay? Nagtanghalian ka na? Anong inulam mo tatay? Anong inulam mo? Anong ulam mo? Wala. Bakit? Lulugaw lang ako, lulugaw. Bakit naglugaw ka lang? Wala ka na bang pagkain dyan? Di, meron ako. O anong problema? Bakit hindi ka nag-ulam? Di, meron ako nag-ulam, meron. Bakit nga hindi ka nag-ulam? Di, meron ako. Ha? Meron. Meron. Kala ko wala kang ulam. Okay. At saka... Kasawa na. Ay, ganun. Bagulay ka na lang. Mamaya, magugulay ka na lang. Okay, sige. Tay, meron pala kami dito pinabibigay si Commander sa'yo. Bigas, pasok ko dyan sa loob mo. Tay, lagay ko muna ito dun sa loob ng bahay mo. Ha? Okay, pasok natin dito para hindi mabasa ng ulan. Okay, ando na. Tapos may dala nga pala kami para kay Tatay Ben ha. Padlock. Tatay Ben, may dala kaming padlock sa'yo. Para lagyan natin ng padlock mamaya yung bahay mo ha. Kumusta ka naman? Ha? Basta din. Ilang araw na tayong sunod-sunod na puro ulan. Yung dala mo, hindi pa naubos. Ilang araw na umuulan sa tingin mo? Yung dala mo? Hindi. Parang di ata gumagana. Hindi. Alam ko yun. Kaya nga ilang araw nang umuulan? Dalawang araw na. 2 araw, 3 na yata. Bali 3 araw na puro ulan tayo. Pero sa tingin mo gumagana naman? Gumagana? Okay. Baka mamaya hindi pala gumagana. Papalitan natin. Okay, dito tayo. Sa ano kasi umuulan? Dito. Nagpandaw kanina. Nag-ano ka po? Nagpandaw ka? 2 huli. Nakahuli ka ng 2. Anong ginawa mo dun sa huli mong 2? Papandaw. Ha? Anong ginawa mo sa huli mong 2 na yun? Pinulo ko. Iuulam mo o ititinda? Bibinta ko. Bibinta. Bakit wala na dun sa kinukunan mo dun? Meron. Kailang kahuli na kapag lako galing dun sa mga nangunguha dun? Kaniwala ko isang araw. Isang araw. Okay, naibenta mo naman. Yung may mga utang sa'yo, nakabayad na ba? Muna doon, bigyan ko na 200 doon. Pero hindi pa lahat nabayaran. Hindi, bayad. Nautay-utay. Nautay-utay. Tatay, nga pala, maiba po ako ha. Kamusta po yung anak nyo? May balita na ba? May balita na sa anak nyong namatay? Hindi ko na kwan, binabayaan ko na. Wala ba na pupunta yung kwan? Kahit sa amin din naman wala rin kasing kumontak sa amin man lang para si Tatay Ben ay maihatid nga namin doon. Baka nga nailibing na. Ano? Wala po Hindi ko alam mo kwan.
kung kailan. Yung para, Kaya nga, wala tayong alam kung kailan nililibing. di ko alam. Kasi nga, kami din, nag-aantay kami ng message. Kung baka may mag-contact sa amin. Pero wala naman nag-contact. Wala. Wala. O kasi inaantay nga namin, baka may mag-contact pero wala. Pero si Kuya Ingo, anong sabi sa iyo? May balita daw ba? Wala. Di ko para tanong, di na ulit. Hindi pa naulitan na makausap. Di ko nag-ulit. Okay, wawa naman si tatay. Ang hirap po sa magulang na hindi man lang nakita yung pumanaw na anak niya. Pero hindi yan peking balita. Totoo talaga yan. Totoo na, sabi nito. Okay, totoo daw talaga. So, naniniwala naman kami kasi iniisip ko lang baka mamaya may nagbali-balita lang, ganyan, na wala na yung anak ni Tatay Ben, pero mamaya buhay pa pala, buhay pa, pinapatay na. Pero wala na talaga. Mas si offer ko, wala na balita offer. Anong offer? Apo. Wala din nagbalita sa'yo. Okay, kasi nung last time, pinanawagan natin, di ba, na baka may makapanood na anak, mag-message sa amin at nang sa ganun, ihahatid ka namin doon sa kung saan man lugar. Saan nga lugar yung tatay? Saan nga lugar? Mindoro. Sa Mindoro yun, kaso nga lang, wala naman nag-contact at nang naihatid ka sana namin. Kasi ang kinakatakot ni tatay yung pagbiyahe, di niya alam kung siya lang daw. Hindi ko alam. Pero kung nag-contact, di hatid ka namin. Sana. Wala namang problema yun. Pulo. Pulo? Hindi. Tawid dagat. Parang pulo yata yan. Ang alam ko sa Mindoro, from Batangas Pier, sasakay ka ng roro o barko na maliit, patawid doon sa Mindoro. O ganun yun. Kaya ibig sabihin, kung naihatid ka sana namin, hanggang Batangas Pier lang. Tapos susunduin ka na ng mga anak sana doon, mga apo mo, sa daungan ng sa Mindoro. Kaso nga lang, wala naman nag-contact sa atin. Tulungan ka sana namin makita mo maling anak mo pumanaw. Isang anak na nga lang, di pa nakita. Diba? Kamusta ka naman dito puro ulan. Hindi ka naman ba nababasa? Di ba? Ayos naman. Tatay, pwede mo ba kaming bahagian? Paano mo na isusurvive yung araw-araw na wala ka man lang kasama dito? Pwede mo ba sa aming ibahagi? Pwede mo bang ibahagi sa amin? Alsin mo. Bakit? Masyadong malakas? Mahirap. Ha? Malakas masyado. Masyadong malakas. Hinaan ko. May volume naman ito, tatay. Pwede mo siya dyang baguhin, ha? Ilagay ko lang sa number 3. Subukan natin kung marinig mo ako ng sakto lang. Ayan tayo, yung ganito. Sakto lang ba? Mahina na? Ayos na ba yung tunog? Ayos na, sakto na. Okay. Tatay Ben, pwede mo sa amin ikwento paano mo na isusurvive yung araw-araw na wala ka ditong kasama? Bayaan ko na lang. Ang gawa ko, wala kasama. Wala kanta na lang ko para hindi malungkot. Kumakanta-kanta ka na lang? Para hindi malungkot. Yan ang gawa ko. Tatay Ben, sa tansya mo, ilang taon ka na po na magsolo sa buhay? Sa tingin mo, ilang taon ka na mag-isa? Sa palagay mo, tatay? Tatay Ben? Sa tingin mo, ilang taon ka nang mag-isa dito? Dito? Oo. Isang ko na ito. May ilang taon na? Tantana ko dito, tantana ito. Dito sa lugar na ito? Na ibig sabihin, 30 taon ka nang magsulo. Grabe yung tagal na pala. May naman ako kasama. May bago na makasawa. Patay naman ang asawa ko. Yung huli. Tatlo nga anak ko. Asawa ko, tatlo na. Tatlo naging asawa mo? Pero yung una, sa Bicol, di ba nakaanak? Pangilan yung magulang nung anak mo na namatay? Pangilan? Una ito. Yun ang pinakauna? Yun ang pinakauna.
Ibig sabihin pala tatay, may nakasama ka din sa bahay na masasabing asawa mo. Meron ako kasama, mga anak na. May mga anak, Mga anak ng una. pero hindi mo anak yun. Pero anong ginawa mo? Tanggap mo naman. Tingnan ko man. Okay, at may mga nabasa akong comment doon sa video namin ni tatay tungkol doon sa pinag-uusapan namin nga na tungkol doon sa sinasabi niyang karelasyon niya na bata pa na parang 21 years old gano'n na nasa ibang bansa. May mga nabasa akong comment doon na baka daw si tatay ay medyo nawawala sa tamang kaisipan dahil mag-isa lang dito. Baka daw may mga imahinasyon siya na gano'n na tatay, ngayon sagutin po ninyo yung mga manonood ninyo. Yun po bang tinutukoy mo na karelasyon mo na bata ay totoo yun? Totoo yun. Hindi yun imahinasyon. Totoo talaga. Totoo talaga. Saan kayo tatay nagkakilala? Pwede mo ikwento sa amin. Saan kayo nagkakilala? Paano kayo nagkakilala ng karelasyon mong bata? Ikwento mo sa amin. Paano kayo nagkakilala? Makilala? O, paano kayo nagkakilala? Doon sa ano? Namatay? Hindi. Yung karelasyon mo na sabi mong bata pa. Paano kayo nagkakilala nun? Di daw lang ito kan. Paano? Alsin mo na. Bakit? Bakit ano bang Di. problema? Alsin mo na. Mamaya na lang. Siguro malakas ba? Ano ba sa pandinig mo? Parang kuan. Ano? Masyadong malakas yung dating. Hindi. Parang magulo. Ay, ganun. Sige, baka hindi lang natin maayos ng ayos. Ano? Ayusin natin mamaya, ha? Try natin. Lagay mo muna ito dyan. Okay. Sagutin mo muna yung tanong namin. Paano kayo nagkakilala noong sinasabi mong karelasyon mo na bata pa? Saan kayo nagkakilala? Ikwento mo sa amin. Ilog na ilog ng kabila. Tapos ano nangyari? Paano kayo nagkakilala? Nakakita ko noon nung magulang lagi sa bayan, sulusulong talaga, sulusulo. Nakakita ko. Doon kayo nagkakilala? Oo, doon na. Alam mo yun, kapatid ng bayaw ko, kapatid. Mayroon. Okay, paano naman kayo nagkausap? Paano kayo nagkapalagayan ng loob? Di ko, naakit ako. Inaakit ka na saan? Doon sa bahay na, sulusulo. Inaakit ka sa bahay niya? Oo. Tapos pumunta ka naman? Inaakit ako, sa mamal ako. Tapos? Ay, pagkakain. Sabi sa akin, tulog tayo. Aba, ganyan na sabi sa iyo? Sako, ano gawin natin tulog? Tulog lang. Ilang taon yun? 19 na. Noong araw na yun? Noong araw. Grabe naman. Bata pa ko, mga 10 ang edad ko. Ilan ang edad mo nun? 15 anyos. Ilan? 15 anyos. Naguguluhan ako tatay sa kwento mo. Sabi mo may karelasyon kang bata pa ngayon. Yung nasa ibang bansa. Ibig sabihin ba wala kang karelasyon na nasa ibang bansa? Yun ang tinutukoy ko tatay. Paano kayo nagkakilala? Sa Del Pilar. O paano nga po? Hinintay ko lang pag-uwi. Hinintay ko na lang. Kaya nga, paano kayo nagkakilala? Di ko nakakilala. Magkakamot yun. Gamot. Hindi bata yun kasi manggagamot. Di, mga makilala ko, mga 17 anyos. Nung makilala mo, ikaw ilang taon ka nun? Madidito na rin ako. Paano nanggagamot siya sa edad na ganun? 17 years old nang gagamot na? Ito parang kasama ng brother. Sa simbahan? Ganun? Okay, so ito mga kabayan, medyo naguguluhan lang ako kay Tatay Ben.
Kasi gusto ko lang naman malaman din ng mga nagko-comment na sinasabihan kasi si tatay, syempre para sa amin masakit din yun na sinasabihan nyo si tatay na baka nawawala na sa katinoan, na may mga imahinasyon na ganyan o dala ng katandaan. Kaya sinisigurado natin kay tatay kung totoong nangyari yun. So sinasabi naman niya yung totoong nangyari, kaya ibig sabihin si tatay Ben ay nasa tama po. Wala talagang medyo may edad lang na siya, kaya medyo mahina na yung pandinig, tapos medyo may mga nakakalimutan na rin. At isa pa doon, napansin naman ninyo, medyo talagang kahit na siguro makakarinig si tatay na maayos, medyo mabagal yung response niya sa atin. Ganun talaga yung ano ni Tatay Ben. Okay, kakabit natin yung padlock mo. Subukan natin ikabit. May dala tayo ditong padlock para sa bahay ni Tatay Ben, kasi kahit anong dala natin dito ng mga pangangailangan niya, ang iniisip niya kasi yung baka mawala. Kaya nagbili kami dyan ni Ran sa sentro. At ikabit natin para nang sa ganun na yan, may safety din yung mga pagkain ng Tatay Ben dito. Kasi nga sabi niya, kung minsan may mga tao kasi dito nagtatambay din, ganyan, dumadaan-daan. Kaya nga pag pinag-uusapan namin minsan, sabi niya, huwag na kami maingay kasi hindi naman natin talaga alam ang pag-iisip ng tao, di ba? Minsan sa dala din ng kahirapan, may mga nakakagawa ng hindi maganda, kawawa naman si Tatay Ben. Rans, si kabit natin, oh. Yan, si kabit ni Rans. Para na sa ganun may padlock. Kaso wala kami dalang screw. Kaya siguro ano na lang, kung anong pwede dyan na magamit. Haba naman yan, tay. Wala ka bang kutsilyo lang? Bila ko, Juan. May kutsilyo ka? Parang ano? Screw, meron ka dyan. Yung malipos baga? Kahit kutsilyo lang, tatay. Wala. Wala, yan lang talaga. Meron ako. Hindi ko manakatala ko tayo. Di kabila pala. Ano, sa kabila. Ay, sige, pwede na yan. Kung wala talaga, para lang maikabit natin. Kasi wala, hindi din kami nakapagdala ng screw. Para maikabit natin to. Grabe. Ang hirap po yung sitwasyon din ni Tatay Ben dito kasi mag-solo nga. Wala man lang makausap. Ayan, pusa. Hindi ko alam kung kinakausap ni Tatay Ben niya. Dito sa lugar ni Tatay Ben, kumpara sa nadaanan namin kanina, mapapansin nyo dito, wala talaga ditong nai-stack na tubig, hindi kagaya doon sa dinaanan namin. Kasi nga, dito ay may, sinasabi ko na ito sa inyo dati, na may cover kasi dito ng bakawan. Kaya hindi pumapasok ang tubig dito, na poprotektahan niya itong lugar na ito ni Tatay Ben. Kumpara sa dinaanan namin kanina na talagang gilid na gilid ng dagat yung, kaya sobrang may mga malalalim na part. Tapos buhangin yun, alam nyo naman ng buhangin, malambot yun. Kaya yung gulong minsan ng motor doon ay may tendency na mag-slide talaga. Kaya patigasan lang din talaga ng braso doon sa part na yun kapag doon dumadaan. Yun, kakabit na ni Ran. Baba. Hindi, ganito. Mamaya. Dito? Mamaya. May aso yung mga aso ni Tatay Ben nandito pa din naman. Ito yung mga aso ni na Ate Jubilin na nandito pa rin. Inaalagaan pa din naman ni Tatay Ben. Dito. Hanggang sa ngayon, hanggang sa dumating yung may mga may-ari nito kasi marunong din si Tatay tumupad sa sinabi niya na alagaan niya mga aso. Pili dyan. Grabe, buti na lang tigil-tigil yung ulan. Makakakit kami ng bundok ngayon kahit na anong oras na ba. 2:00 na ng hapon, pero aakitin pa din namin. Kaya pa naman yan. Ito. Tapos lumapa ako. Kaya? Itak ang gamit? Ko lang. Kapag hindi kaya, di lagay na lang natin sa susunod. Dito na, sa ibaba. Dito na? Masyadong mataas. Baka hindi na niya abot. Pwede man dito. Okay, Tatay Ben. Sa ngayon po ay nagpunta lang kami dito para nga dalhin yung hearing aid mo, after nitong vlog natin, susubukan natin iayos muna, at baka may mali lang sa settings, kasi may mga settings, kailangan syempre tugma din sa pandinig niya, kasi may volume yun, kung sobrang hina na talaga ng pandinig, may volume yun, so hindi lang siguro sakto yung volume na nailagay namin kanina, kaya tatry muna namin bago kami umalis dito.
Tatay Ben, ngayong araw po ba may plano ka pong lumabas? May plano kang umalis? Umalis ka. Lalabas ka ba ngayong araw? Di ba sabi mo may nahuli ka, ilalako mo. Di pa. Huwag ka na muna ngayon kasi sobrang ulan. Hindi, ganito. Hindi, tapos na akong panda para. Baka mga talagang araw pa. Tsaka ka maglalako. Bakit lang. Okay po, sige po Tatay Ben. Sige. Sa ngayon, ikaw na munang bahala dun sa bigas ha. Okay, at may mga groceries ka pa ba? Yung dala mo, di pa daw. Grabe, Di pa yung tipid bawasan. naman ni Tatay Ben. Sige. May bigas ako dati. Hindi pa rin ubos. O ngayon, may isang sakong bigas ka na naman. Okay. Maganda yan na hindi kailangan ni Tatay Ben problemahin yung kakainin niya anytime. Pwede siya magluto, anytime may makakain. Hindi yung kailangan pa niyang isipin saan kukuha ng pagkain. Okay. Sige po Tatay Ben ha, papunta muna kami. Ha, mag-ingat ka po dito at may akit pa kasi kami ng bundok ha. May kaya naman. Okay po Tatay Ben, sige po. At ayusin muna natin yung hearing aid bago tayo umalis. Maraming salamat ulit. Suportan nyo Commander ni Marcos, Renz TV, Marcos TV channel. Suportan nyo yung team namin at sana ay marami pang blessing ang dumating kay Tatay Ben. Pag-pray po natin na sana ay i-bless pa siya ni God. Okay, God bless po sa lahat. Ingat po kayo. Cut, reader mo. Mamaya may madadaanan tayo dito na puro ano talaga, as in lusak na medyo malalalim na rin. Lalo na 3 araw sunod-sunod yung ulan, sigurado ako ano yun, medyo malalim. Grabe yung dagat. Kulay ano na, kulay Milo. 3 araw ba naman, sunod-sunod na ulan. Ito sabi ko medyo malambot yung lupa dito, kaya ano. Hala. Hanggang si Ran. Kaya malambot dito. Oh, lubog ata. Saan kaya dito, Ran? Saan kaya? Dito, tignan ko po. Sige, unahan mo, Ran. Handa lang. Lubog yan. Grabe. Oh, lubog. grabe. Pag nagtuloy-tuloy pa tong ulan na to, sigurado mas malalim na yung magiging tubig dito. Sunod tayo kay Ran. Grabe. Hindi makita yung dadaanan kung saan may malalim o hindi. Oy. Bilas. Lalim. Woo! Grabe.
Dito kapag umaabot daw mga kabayan dito ng talagang as in, yung malakas na pag-ulan tapos sunod-sunod umaabot daw dito hanggang halos umabot sa baywang ang tubig dito kasi dagat yung nasa gilid niya yan dyan. Dagat na talaga yan tapos wala silang protection dito. Unlike dun kay Tatay Bay na may mga mangroves. Mulubog yung gulong. Ano kasi to, buhangin. Grabe. Mulubog yung gulong ni Ranto. Oh, bilis. Grabe, lambot ng ano, buhangin. Umulubog yung gulong. Kaya? Ito po. Baka malambot to. Saan ba mas okay? Malalim dyan? Ikot din dito. Alisin mo yan. Okay lang. Kaya. Tayo. Grabe.